Hey brothers and sisters! Welcome to the CFC Servant in Light podcast. My name is Mac Quinto. Tara, kwentuhan tayo. So before we start, I want to know kung nasan kayo ngayon, where you're watching this. So baka in the comment section, pwede nyo i-type kung where you're watching this. Say watching this from blank kung nasan man kayo. And you know what? We hope and we pray that this spreads out to more people. We hope that a lot more people can listen to this. Ngayong araw na to, we have a very special guest. And ngayon, pupunta naman tayo sa Work with the Poor ng CFC. Let's welcome the Executive Director of CFC Angkop. Let's welcome Brother Boyet Rafael. A blessed day to everyone sa lahat ng manonood din sa podcast, and hello, Mac. Yun, welcome Tito. Welcome po, Brother Thank you Boyet. for inviting me. No, kamusta naman ang upo nyo dyan, Tito? Okay naman. Komportable naman. Kasya naman yung kasya naman yung legs ko. Okay. Okay naman. Pwede naman. So, Tito, I think it's important to know and understand, kung yung background din nyo sa Couples for Christ. Kasi nga, pagka nakikita kayo ng mga tao sa picture ng Facebook page ng Angkop or sa taas pagka Angkop Global Walk, pero sino ba si Brother Boyet Rafael? Tapos, paano kayo nag-start dito sa community ng Couples for Christ? Well, ang storya namin kasi kakaiba na mag-asawa. Every time naman, we always share how we all started. Aksidente para sa amin. Lagi nga namin sinasabi ni Ditas, ang aking wife, ang community ng Couples for Christ is a gift for us. Regalo talaga sa amin, grabe. It saved our marriage. Because early 5 years of our married life, struggle para sa amin. Hindi naman kami nag-aaway, pero marami na nakakalam na wala kami anak. And yun ang aming target, na magkaroon kami talaga ng pamilya. Kaya para sa amin, hindi kami pwede tawagin pamilya dahil wala kami anak . During time, yun ang aming pagkakaalam. Yun ang alam namin. And every gathering, lagi kami pinagtatawanan. Dahil ano ba ginagawa nyo? Ba't hanggang ngayon wala pa kayo anak? On my part, both Ditas and I, tatawanan lang namin, but deep inside, nasasaktan kami, most especially si Ditas. It all started when we were about to give up. And I thought it will totally magiging iba yung aming marriage life. Siguro dumating pagkakataon na may isang kaibigan, not knowing that joining the CFC, babaguhin mo siya. Babaguhin siya ng Panginoon through sa CFC. Kasi why? Barkada ko siya . Grupo ko siya. Kilala ko yung kanyang takbo ng buhay. Pareho kaming babaero during that time. Barkada ko siya sa basketball, manginginom, hindi lang ako nagsusugal. Pero yung aming way of life. And all of a sudden, nawala siya. Pero kapitbahay lang namin, near our place lang. Nawala lang siya. Kasi barkada kami, 4 kami, very close friend. And then all of a sudden, dumating sa bahay namin, may dalang Bible. Every time makikita mo, early in the morning yun, ang hawak nun, dibidendaso. Yung sa karera. Kasi yun ang hobby niya . And all of a sudden, sabi niya, pare, I'm inviting you to join Christian Life Program. Tapos may dala siyang Bible. Kasi nakasaad dito, may binasa pa siyang scriptures. Sabi ko, sino kayong demonyo sumasapi dito? Ano kaya nangyari dito? And sabi niya, hindi. Baka kaya hindi kayo binibigyan ng anak mag-asawa ni Ditas is because wala kayong time sa Panginoon. Sabi ko, we go to church every Sunday. Actually, si Ditas, nagkita kami sa Baclaran. Yun ang unang first date namin. Nagdudubena kami. Pero beyond that, nakita ko, we are so busy working, trying to earn as much as we can, that even yung Saturday, Monday to Saturday, even Sunday, I go to work. Talaga po? Sabi ko, talk to Ditas. Sabi niya, Love, si June is inviting us to attend the Christian Life Program. Hindi ko alam yung kung ano yun. Pero, sabi kung gusto mo, pagbigyan mo lang. Pero ang maganda ro kasi, for the first 2 modules, for the 8 talks, every day, every Saturday, sinusundo kami ng aking kumpare just to make sure na atin kami ng Christian Life Program. And when we attended the Christian Life Program, orientation, nagulat ako. I thought it's a one-day activity. Nung sabihin nung team leader that it will be a 13 Saturdays, nalaglag ako sa mukha ko. 13 Saturdays, anong gagawin ko rito? Anong gagawin ko rito 13 Saturdays? But, sabi niya sa akin, bago kami uwi, pare, sabi niya, parang Boyet, sabi niya,
humingi ka sa Panginoon. Anong hingid mo sa Panginoon? Ibibigay niya sa iyo. At hindi na CLP. Ano pa pwede namin hingin? Ang sabi ko, Lord, atin akong CLP. Sige, 13 Saturdays yan. Gagawin na namin yan. Okay lang yan. Pagtsatsagaan namin, it will be a date. But, make sure, bago matapos yung Christian Life Program, dapat yung asawa ko nagbubuntis. While attending the Christian Life Program, there is one discussion nung facilitator namin. Nagreklamo ko. It's around second talk o third talk. Sabi ko, alam mo, kapatid, pag hindi kayo nagpalit ng maayos na speaker, hindi na ako atin dito. Sabi niya, bakit? Yung speaker niyo, lagi na lang para akong binabanatan pag nagsasalita. Parang, pinamumukha niya sa akin, yung aking pagiging sinfulness. Parang, hindi ko matanggap. Ba't sabi ko, perfecto ba itong nagsasalitaan to sa harap? Pero every time din nun, pag uwi namin mag-asawa, we have a discussion, ganito. At ang pinakamagandang nagustuhan ni Dita Stone during the time that we're attending, tinalikuran ko yung barkada ko. Because nga may hinihingi ako. Sabi ko, Lord, dapat mabuti sa asawa ko. Tapos na yung first module, sabi ko, laban mo. Wala pa eh. Pero the transformation, most especially sa akin, grabe. I begin to pray in the morning. Tapos parang sabi na ko lagi magbabasa ng Bible. To, parang normal lang. Pero every Saturday, parang looking forward ka, nandun yung grupo namin, magsi-sharing na naman kami and everything. Up to the talk number 8, I was not asking for a child. What am I asking is a transformation of heart. Na, kung ano plano niya para sa amin. Kami mag-asawa. Na makita niya na I'm really willing to change my life. Kaya parang ganun, Mac. Siguro, mahal kami ng Panginoon. I-introduce us in a community, and then it really transformed us to be not a better person, but a God-fearing person. And from then on, everything changed. We joined the community in 1993. Pinagdaanan namin lahat ng service. Household head, unit head, chapter head. We even been a family meet coordinator. Naalala ko noon, si Tito Tony Miloto, talk to us. Boyet, lipat kita, kunin kita sa USA, dalhin kita sa Central A. Sabi ko, ang alam ko, Central A, mga white plains yan and everything. Hindi kami fit dyan. Kasi ang hobby ng mga tao dyan, nag-golf. Hindi mo na ako mag-golf. Pero no, hindi. Nakita ko kasi, it's about time that we move on after serving the community through YFC for 4 years. Move on na kami. Give other people the chance to serve in the YFC. Doon, we have, talagang sabi ko nga, pinagdaanan namin lahat. Even sa sector governance team, naging sector head ako for 5 years, naging provincial area head, naging country coordinator. Parang pinakita ng Panginoon how He guided us. Amen. Kaya, siguro, talagang we really value being a member of the community. Kasi, grabe. Pag tinitignan ko nga sarili ko, sabi ko, ito yung dating Boyet. Parang hindi ko makita na bago. Bago talaga. But it's not impossible. Sabi ko nga kay Lord, everything is possible. And He will change you kung may plano siya para sa'yo. Sorry Okay lang. So every time na, na-remind ko, I was, parang yung tears ko is tears of joy dahil I was given the opportunity to really know myself. Amen, Tito. Alam mo, regalo yan. Hindi ko maalala kung sinong CFC ang nagsabi na ito, pero yung si Tito Bernie ata ito, yung gift of tears. This is a gift of tears. And baka this is the gift that the Lord's giving at this moment, no? I want to share something lang. Sige po. Nung ma-invite kami, natapos na namin Christian Life Program. Then I was invited to share
Sa gathering namin. Siyempre, di ba, after graduation, sa graduation, share ka, ganyan. Di nag-share ako. Tuwan-tuwa sila, tawanan kasi kwento, ganyan, ganito boy ko. After a month, I was invited to share. Sa isang malaking gathering, nung sector namin, during the time. Puno yung simbahan. I remember that is San Gabriel Parish sa amin. Puno yung simbahan. Dahil, yung monthly assembly, and I was sharing. I was asked to share. Alam mo, bago ako mag-share, nagdasal ako, Lord, tatayo ako sa harap. Bubulahin ko ba itong mga kapatid ko? Anong sasabihin ko totoo para sa kanila? Para makilala na sino ako. Alam mo, nung the time na tumayo ako doon, nagkaroon ako ng life testimony. That it almost break our marriage ni Ditas. Inamin ko rin yung aking kalokohan. Inamin ko rin yun. Muntik na ako magkaroon ng anak sa labas without Titas knowing na naging part ako ng hindi ko alam na yung babae pinabort niya yung nasa sinapupunan na tuwan-tuwa ako nung malaman ko buntis siya. Ang nasa isip ko na yun, pag nanganak siya, kukunin ko yan, uwi ko para sa amin ni Ditas, para sa aking pamilya. Nagkaroon ako ng life testimony. Kasi sabi ko, Lord, kung tatayo ako dito at willing ako maglingkod sa iyo, wash away my sins. Tanggalin mo yung kusino ko. And I want to show them, ito yung boyet. Ito yung pinagtatawanan nyo nung una na yung sineshare ko. Pero ito ang buhay ko. Nangyari yun. Alam mo, after that, yung sharing ko yun, galit na galit yung mga brothers ko sa household. Why? Sabi nila, pambihira ka. Tuloy yung asawa ko. Sabi, mag-share na rin daw ako. Ano ba talaga ang buhay ko? Not knowing na, yun ang, pero nagkabukuhan pala. Sabi mo, bubukuhin mo pa kami. Sabi hindi. Kasi sinabi ko sa lahat. Kasi pagtayo ko, hindi ko alam of how. Pero during that time, I was crying and I was asking forgiveness kay Ditas and to our God. Lord, kung gagawin mo akong nandito sa community at gagamitin mo ako to serve you, to the community, iharap mo ako ng nararapat para sa iyo. And I will serve you. During that time, I was sharing, hindi ko makontrol ng sarili ko. And after that sharing, everybody was stand. Okay. Tapos yung tumayo yung, parang hirap ginawa mo. Pero it's a life testimony. Siguro, God is so good to us na. Continue to trust me. Hindi mo na kasi kami namimili ng service, kahit anong bigay mo, puno namin. Go lang talaga. Amen dito. Very interesting po yung inyong kwento, no? At simula pa lang medyo bumuhos na talaga niya yung luha. And very stark yung transformation. Pero lilinawin ko lang po, no, sa lahat ng nakikinig at nanonood, hindi po lahat ng taga Central AI nag-golf. It was just a joke. Hindi po ako nag-golf. Hindi po ako marunong nun. Pero you mentioned yung richness ng service po ninyo from the past years that you've been here. How did you get involved naman with yung mission for the poor or working with the poor? Ano yung naging journey nyo dito? Actually, nabubuhay yung father ko. Our family, naging kaugalian na namin magpakaridad pagpasko. Meaning to say, magpakain. Siguro yun ang gusto ng father ko, ng pamilya ko, na pag 25th ng December, after bago magkaroon ng reunion yung family namin ng lunchtime, yung morning na yun, we always do it na nagpapakain kami. Kahit sino dumaan sa bahay namin, sa restaurant namin, pakainin namin yun ng morning, ng breakfast, and everything. Magluluto kami. Dati nag-start lang kami, I remember, mga 150, 200. Pero lately, itong nakaraan na Christmas, we almost serve around 800 people. So hanggang ngayon, ginagawa namin, pinagpatuloy namin, kahit na namatay yung father ko, tinuloy namin, para naging kultura na namin, kami magkakapatid, hindi tuloy natin to kasi ito yung umpisahan ng nanay tatay natin, and then it's just sharing what you have received the blessings for the 1 year. Bigay niyo yan. Kaya yun ang sabi ko, ganyan kinikwento nga kay Tito Rudy. Sabi niya talaga, kaya nag-offer kami pag and everything. Saka siguro doon ako na linya. I always find happiness in helping other people. Kahit wala naman kami nun sa angkop
mahilig kami mag-asawa at magtumulong sa mga pangailangan. Actually, wala pa education yung ESP ng angkop. Nagpapaaral na kami mag-asawa kasi wala naman kami anak eh. Then sabi ko, puro matutuwa naman Panginoon na magpaaral tayo ng hindi natin kamag-anak. Actually, hindi namin kamag-anak. Nakapagpatapos naman na isang teacher. Nakapagpatapos na kami na isang marine engineer. Nice. Meron na kami isa accountant. Actually, dalawa na yung teacher namin. Principal na isa. Tapos maganda yung kapitan ng barko na pag-aral namin. Pag nakita mo parang ang saya, nakatulong ka. Nung minsan niya pumunta sa amin yun, sabi niyo, kahit yung dalawang teacher, sabi niya, Tito, paano ba namin mababayaran yung tulong niyo? Sabi ko, wag niyong bayaran. Ang gawin niyo, maghanap kayo ng someone na kailangan yung tulungan. Pag-aralin niyo. Kasi kahit pa paano malaman lang namin yan, masaya na kami mag-asawa. And alam mo, nakakatuwa. Pinakwento nila. Parang nag-paying it forward. Pay it forward, sila, no? parang ganon. No. Nasabi nyo kasi na nung nagsi-CLP kayo, ang prayer ninyo magkaanak na mabuntis si tita. Somehow meron kami similar na experience kasi nga magsi 6 years na rin kami kasal mag-asawa. Hindi pa rin kami nagkakaanak. How difficult was it to journey nung time na yun na idea na hindi kayo nabiyayaan ng anak ng Panginoon? At first, hindi mo matanggap because si Ditas 10 sila sa pamilya eh. Kami, 6 kami. And nakita namin. Big families talaga. Masarap yung masayang pamilya, yung malaking pamilya. Kahit na nag-aagawan kayo ng ulam, kahit nagtitipid kayo sa ulam, pero yung bonding ng pamilya, pareho kami kasi ni Ditas. Very close yung aming family. Sila Ditas nga, 3 lang sila babae, 7 yung lalaki, mas magulo. Pero masaya sila. Nakita namin na masaya, we're dreaming talaga na ganun, magkaroon malaking pamilya. Pero ang journey is, ginaid kami ng Panginoon. Kaya nga yung community, bless kami ng community because bless kami ng God through the community because yun ang nagpa-realize sa amin na hindi naman importante na na may anak kayo. Importante may mga kapatid kayong tutulong sa inyo, gag-guide kayo. Kaya ang tawag namin sa CFC, it's our extended family. It's not a community, it's our extended family para sa aming magkasama. Amen po. Very inspiring, lalo na knowing, well, again, I know a lot of people who are also struggling with that idea na hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. And very, it's an eye-opener, kumbaga, na makita na ito talagang community, extended family na talaga to. Again, you're working with the poor, you've been helping people graduate over the past years. Ano ba yung fulfillment na nakukuha ninyo in seeing that? Ano yung joy na nararamdaman nyo doon? Kasi I'm assuming hindi mura magpaaral ng maraming at magpakain ng ganong karaming tao, no? Every end of the school year, nagre-report yung aming mga staff, everyone. Dito, ganito na po karaming graduate natin, natulungan natin. Lalo na yan, pag nalaman namin dito, may graduate tayo ng ganito, cum laude, summa cum laude. Alam mo bang sa office, pag nagkakaroon ng discussion namin, yung mga staff namin, pumapalakpak pa yun. Nagsisigawan pa yun, may graduate na naman tayo, cum laude. Ganun. And ang feeling namin, though mahirap, maraming stress, very stressful din trabaho, pero dami pang makita marinig ng may graduate at nag-excel siya. It's a blessing for all of us. Not only to us in Angkop, but for the whole community, mga donors natin, everything. It's a blessing. Dahil hindi na sayang yung tinulong mo. And knowing after hearing their stories, pag tinanong mo ganyan, they came from a very poor family, tapos nag-strive sila. Ngayon, sabi niya, may bahay na po kami, nakapagtrabaho na ako, nakapunta na po ako sa ibang lugar, natutulungan ko na yung mga magulang namin. Ang pagsasabihin mo, Lord, thank you for just using our community para tulungan yung mga kapatid namin may hirap. Yun siguro gusto ng Panginoon, just yung simpleng nakatulong tayo. Your work in Angkop is dealing and working with the poor. Yeah. How do we define yung poor? Paano ba natin ma-identify na isang tao ay mahirap or dukha? Ito ba ay dahil lang sa material na bagay? Sa material na bagay lang ba natin nasusukat yung poverty ng isang tao? What we are doing in Angkop is evangelization driven. We are not only giving them the material needs na kailangan nila, but most especially, we want to accompany them in their spiritual journey. Sayang naman kasi if you will provide something lang na for material and after that, paano yung kanyang spiritual na kailangan na mas yun ang kailangan na ipagkaloob natin sa kanya.
Kaya nga I'm very thankful for the community, the CFC, na pinaka-backbone of what we're doing in Angkop. Because sila yung talagang nandoon para alagaan yung mga bata, alagaan yung pamilya. Hindi lang naman mga bata yung estudyante yung binibigyan natin edukasyon. Which is, binibigyan natin edukasyon, but beyond that, dapat they need to be accompanied for their faith. And also, yung buong pamilya, pati yung mag-asawa, dapat kasama mag-mati ng value formation and to be guided din, to be accompanied. So ito ay holistic po talaga, holistic no? The entirety ng family talaga. Yeah. So hindi siya charity lang kumbaga, hindi, no? Para talagang yung term na ginamit yung evangelization driven po talaga siya. Oo. And hindi lang siya evangelization na papakilala ko sa iyo yung Diyos, pero tama ba ng idea na sasamahan niyo sila every step, i-guide, hindi lang providing ng materials but among other things, yung spiritual guidance din, parang ganun. Oo, we always remind yung mga CFC na nagbo-volunteer, nagse-serve sa Angkop. Huwag niyo kalimutan. The most important thing is yung kanilang spiritual na pangangailangan that we need to address. Kasi it will be useless. Binigyan mo siya ng trabaho, kumita siya. Paano kanyang buhay pananampalataya? Dapat maayos yung kanyang buhay para hindi maaksaya yung panahon na ginugol niya sa pag-aaral, yung pera binigay natin sa kanya, maggamit niya ng tama after that. Praise the Lord. Was there any moment throughout hindi lang siguro sa mission sa Angkop, no, pero the entirety ng pagiging Couples for Christ even before, na was there a moment in your service na alam niyo yung feeling na kahit na pagod na kayo or spent na kayo totally, naisip niyo yun na alam mo, hindi na sayang yung lahat ng pagod, hindi na sayang yung lahat ng ginawa natin? May instance na ba kayo na ganun? Oo, one time pumunta kami sa isang Angkop site. Sobrang layo, pagod. Pero pag nakita mo yung mga beneficiaries natin doon, tapos nakita mo yung smile nila, o marinig mo lang, salamat po sa tulong ninyo. Yung pagod mo, mawawala na yun dahil nakita mo na natulungan mo sila. Even maliit lang naman na itulong mo, pero sa kanila very appreciative sila. Yung ganung mga bagay na nakapagpapatanggal ng pagod, yung ngiti ng mga kapatid natin na tinutulungan natin. Yung pag-asa na pwede natin pagkaloob para sa kanila. Any particular na parang very memorable sa inyo, yung most memorable na experience ninyo sa, lalo na sa Angkop, no? Yung sa service po ninyo sa Angkop? There is one story dun sa Zambales, hindi ko makakalimutan that I always share. May nag-share doon na babae, matanda siya. Sabi niya, Brother Boy, alam mo ba, ngayon ako nakatulog sa loob na isang bahay sa gabi. And I was wondering, bakit po, nanay? Kasi may bahay po kami, malapit sa ilog, kaya lang po pag gabi, umaalis kami ng bahay. Sabi ko, bakit? Kasi po tumataas yung tubig. Mahanap kami sa isang lugar na mataas, doon po kami natutulog for the rest of the evening. Babalik lang po kami sa bahay namin pag bumaba na yung tubig na around 5 o'clock. Doon lang po kami. Pero nung binigyan po kami ng pagkakataon magkaroon ng bahay, nakatulog na po ako na nakahiga na hindi ko nakikita in between. And I was really touched by that. Sabi niya, salamat po. Ang tagal ko na po na nangangarap na makakatulog sa bahay o sa gabi na hindi ko nakakita ng between. Tayo, di ba? Sabi ko, iniisip ko, between, pala, natutulog siya outside paggabi. So, ibig sabihin po nun, talagang regularly umaalis sila dahil nag-high tide, gano'n? Oo, tumataas, minsan tubig, minsan, and everything. Grabe yung intensity nung ganong kwento to hear that first hand. Nung marinig ko ngayon, hindi ko mapigilan, pag lumabas kami, naluha ako, sabi ko, grabe. Parang, pag gano'n kasi ang storya, at pag share yan, dapat yung nakikinig, nagpapasalamat sa Panginoon na may ginamit isang tao to make us realize we are so blessed. Dahil pag tulog mo sa gabi, meron kang nakikitang kisame, di binuhin nakikita mo, di ba? It's a blessing. Sana ganun ang gusto ko sana marinig ng mga kapatid natin. That we are so blessed na may mga kapatid tayong sobrang hirap. Gusto ko yung sinabi nyo, Tito, na yung thought na pag ikaw ay nakikinig ng taong nagte-thank you, kailangan ikaw rin ay nagpapasalamat sa Panginoon. Na oftentimes kasi pag may nagte-thank you na gano'n, hindi mo naman naiisip na i-direct sa Panginoon yun eh. Pero I really like that thought na pag may nagpasalamat, pag may narinig ka na ganitong kwento, ultimately i-redirect mo sa Panginoon. Does it
help, with that mindset, nakakatulong po ba yun na mas mahalin at mas alagaan yung mga kapatid natin na nasa nangangailangan or nasa laylayan? Sa akin sarili, parang malaking blessing yung why? Because pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, binigyan ka ng, sabihin mo, blessing o resources para gamitin ito sa mga kapatid mo na nangangailangan. And when they say thank you sa iyo, sa tulong mo, ang sasabihin, ako madalas ko sasabihin, Lord, yung thank you yun para sa iyo, hindi akin. Kasi ikaw pinagsasalamatan nila. Yung community, ginamit mo lang naman kami. Parang daluyan ng tulong. Pero actually, kaya pag ganun may nagsasabi, huwag po kayo sa amin magpasalamat. Magpasalamat po kayo sa Panginoon dahil may ginagamit po siya ng mga tao para tulungan kayo. Ganun po ba? Sabihin ng tao, huwag niyo po makalilimutan magpasalamat sa Panginoon na kahit po maliit na blessing o biyaya na tatanggap nyo mula sa amin, huwag po kayong magpasalamat sa amin, magpasalamat po kayo sa Panginoon. Pag nakikita, talaga, natuturuan mo sila, di ba? To really appreciate ang Panginoon. So, dito tanong ko na lang din doon, no? Kasi meron tayong halimbawa, nasa kalsada tayo, nagda-drive tayo, or naglalakad, kahit naglalakad, meron tayong mga kapatid na nakikita nating namamalimos. Pero, may mga tao rin na nagsasabi na huwag na nating bigyan yun. Kasi, number one, for two reasons. Number one, ginagamit daw ng sindikato yun. And number two, tinuturuan daw natin silang maging tamad. Ano po yung take ninyo doon? Ako pag nasa sasakyan, I always keep coins sa akin sa bag ko, kaya sa lalagyan ng sasakyan. Why? Ang sa akin kasi, hindi ginusto ng tao maging mahirap siya. Bibigyan mo na lang siya ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Pagmamayabang mo pa yon, wag na. Ibigay mo na lang sa kanya. Wag mo ipagmayabang yun. Kahit na wag kang mag-isip ng ginagamit siya ng ibang tao, may singgit-dikatong ganyan, tinuturo mo siya maging tamad. Hindi. Sa akin kasi, natutunan ko, ang paghingi ang pinakamababang uri ng pagkatao. Ibinaba ng isang tao ang kanyang sarili pag siya ay nangihingi. Kaya sa akin, sabi ko, bahala ka na kung saan mo gagamitin yan. Kung 20, basta sa akin, ang intention ko is sana yung binigay ko sa iyo, may pambili mo ng pagkain. O ano man ang pangailangan mo. Beyond that, ikaw na bahala. Kasi, pag binigyan kita, tapos ginamit pa sa ibang bagay na masama, darating ang panahon, kahit manghingi ka, wala na magbibigay sa iyo. It should be a learning experience din sa mga taong nanghihingi. Na ganun. Huwag na natin isipin yun, mas mahirap yung manghingi kaysa magbigay. Diba? Mas mahirap yun. Nakakawala ng dignidad ng isang tao yung ganun attitude na nanghihingi na siya. Ibig sabihin, sobrang hirap niya, wala na siyang magawa. Yung idea na desperation. Last ano na yun eh. Balik tayo sa angkop, no? Dahil ang angkop, maraming set activities before eh. Pero, nung pandemic, maraming bagay na nag-iba in terms of how you're doing the mission. Paano ang naging service ng angkop? Paano yung naging journey ng angkop during the pandemic? Actually, during the pandemic, wala ako. Pumasok ako is 2021, patapos na yung pandemic. Pero, nakita ko na lumapit ka sa angkop, na tinawagan ko si Tito Rudy noon. Kuya, pwede akong kumuha humingi ng tulong sa iyo. Not for me, but for our community pantry. Sabi niya, sige, pagkano kailangan mo? Kuya, pwede bang? Sige, sabihin ko kaya maglabas ng pera, padala sa inyo. Tulungan yung mga kailangan dyan. Ganun, talagang very supportive si Kuya Rudy sa kayong the whole angkop staff during the pandemic. Talagang naglalabas, nagdo-donate ng mga PPT, everything, mga mask and everything. So parang recipient din pala kayo, nakatanggap din kayo ng panahon. Community pantry. Twice ako nakatanggap ng tulong mula sa ano. Ang ginawa ko noon, sabi ko, titipirin ko to para mas marami makinabang. Pumunta akong Divisoria kami ng Ditas. Dadali namin sa parish, papak namin, tapos pamimigay namin. Ganun, para everyone is. Tapos I always inform si Bishop Ambo. Bishop, ano po to, donation po to ng CFC Angkop. Hiningi po namin para itulong na. Talaga? Kaya, yun. Yun ang pinaka. Pero nung pumasok ko 2021 na medyo
Iba Pa-transition na tayo. transition na. Pero nakita namin how CFC Angkop gumawa during the pandemic. So moving forward naman po from that pandemic, no, ano yung naging pagbabago ng Angkop after nitong paglabas natin dun sa pandemic? Actually, patuloy naman eh. Mas marami lang tayong mas natutulungan na ngayon. Mas siguro marami nagagawa na Angkop ngayon. No? Diba, meron na tayong nadagdag na yung health, nadagdag na yung technical skills training, tapos we are now addressing the needs pag nakakalamidad yung mga kapatid natin. No, marami na tayong mga programs na dinagdag pa sa Angkop na nakikita na lang makakatulong ng gusto sa mga kapatid natin. With the growth na sinasabi niyo, dumami rin po ba yung mga tumutulong na tao sa Angkop? Oo naman. Mas marami na ngayon. Tingnan mo, despite the pandemic, di naman bumaba yung So, hindi talaga siya donations, bumaba. Mas tumaas pa nga. Sabi nga namin na natituro. Sabi nga talagang ang bait ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon kung paano natin ginagamit yung fund na nare-raise natin. Hindi siya bumaba. Mas tumaas pa siya. Nag-ano pa siya. Meaning to say, mas marami na yung talagang tumutulong, nagbibigay. More special sa community. Ay, doon ko nakita talaga how generous ang CFC members. Hindi lang yung mga donors, but the CFC members itself. Very generous siya. Tawagan mo, hingan mo, magbibigay yan. No, alam mo naman na kulang din sila, but they're willing to help. Tumutulong talaga. Amen, Tito, no? It's a testament on how generous is the Lord. Yung makikita mo na dumadami talaga ang ano. So, kayo, Tito, ngayon, ano bang prayer ninyo para sa CFC Angkop? Ang prayer ko sa CFC Angkop ngayon is that God will continue to bless what we are doing in the community. Not only Angkop, but for the whole community. Na dumating yung pagkakataon talaga na ma-realize ng ating mga kapatiran, ng ating mga members dito, na hindi tayo pwedeng hindi mag-aksyon. Kasi Angkop is putting our faith in action. Hindi tayo pwedeng mag-household lamang, matindang ng teaching, mag-fellowship. No, beyond that, God is asking us to do something more beyond that. Hindi lang pwedeng parang lip service lang tayo. Dapat makita sa action natin, sa ginagawa natin, na meron tayong bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. I always say na, sabi ko nga CFC is a gift to all of us. Angkop is God's gift to us because we need to put our faith in action. At yung pinakamalaking hamon ng Panginoon. Pero ngayon, talagang very supportive ang buong community ng CFC. And I'm very thankful for them. No, kasi kung wala naman yung community, di mo namin kakayanin lahat eh. Kailangan namin talaga yung CFC community to do the work of God. Thank you for sharing that, Tito. No? Magandang reminder ito na kailangan yung buong community. So, connected to that, Tito, yung statement ninyo, how do you think others can take part in the mission of Couples for Christ in building the Church of the Poor? Siguro, kung ano yung each and every one of us naman, most especially mga CFC members, alam nila nangyayari sa community and most especially what we're doing ng Angkop. The best that they can do is to share the stories. Kasi when people heard different stories and beautiful stories, definitely, it will touch their hearts. Pag ang puso ng isang tao na hawakan mo, at ang isipay na bago mo, susunod doon yung bulsa niya, ibibigay niya para sa Panginoon. Tell the beautiful stories that you heard, to the sharings of people serving in Angkop, the people na mga beneficiaries natin, yung mga batang tinutulungan natin, yung mga nagsiserve sa Angkop, marami silang kwento dyan na dapat marinig ninyo. Pag narinig ninyo, ibahagi ninyo. And I'm asking our CFC brethren, kayo po yung aming maging ambassador ng Angkop. Tulungan niyo po kami talaga to promote what we are doing ng Angkop. Why? Hindi po ito para sa amin for recognition, but ito po yung ating pamaraan para pasalamatan ng Panginoon because, lagi ko sinasabi, pinagkakatiwalaan ng Panginoon ang Couples for Christ to do His work. Pag-ibig, awa at grasya ng Panginoon ang binibigay niya sa CFC. Ang gusto ng Panginoon, ikaw CFC, ibigay mo rin yung pag-ibig, grasya, awa na binigkaloob ko sa iyo sa mga taong nangangailangan. Gagawin kitang daluyan ng pagmamahal ko. Ayun ang lagi kong nasa isip because mahal tayo ng Panginoon eh.
the community itself, mahal ng Panginoon ng CFC. Praise God, Tito. Salamat sa inyong kwento at sa mga very interesting na I think the story itself ng inyong buhay, ng inyong mission at yung everything in between, it's interesting. It enlightens our brothers and sisters. And ako naniniwala po ako na itong mga kwento po ninyong ito ay nakapagbigay inspirasyon din sa ating mga kapatid. I hope so. I hope so. Pero siguro may kanya-kanya tayong storya ng buhay, how God works on us. Siguro sa aming mga asawa, yan ang storya namin. And I hope may natutunan kayo na kung paano pinatakbo ng Diyos ang buhay namin. At paano niya pinasaya yung buhay namin mag-asawa. Maraming salamat ulit, Tito Boyet, no, sa inyong babahagi nito. Na syempre yung sa mission din po na ginagawa ninyo sa CFC Angkop. We hope and we pray that the mission of the Lord or loving the people would continue sa inyo at sa lahat ng mga kapatid natin sa Couples for Christ through the work of CFC Angkop. On our part naman, in behalf of Titas and I, thank you so much for all our leaders, yung nag-mold sa amin, nag-form sa amin, nagka-company sa amin, nagturo sa amin. Ay, very thankful kami for them dahil naramdaman namin talaga na mahal nila kami, nagmalasakit sila sa amin, tinulungan nila kami. Times na very down kami mag-asawa, nandyan sila, and we're so very thankful. Sabi ko, saan ka ba hanap ng community na ganyan? Wala ka namang community makikita ng ganyan eh. And for all our brethren, pag kayo po binibigyan ng service, huwag po kayong tatanggi. Kasi kami hindi kami tumanggi. Minsan niya, sabi ni Titas, umuo ka na? Oo. Wala na akong magagawa, umuo ka na pala eh. We experience everything. And we met a lot of brothers and sisters na sabi ko nga ngayon, ang dami namin barkada, ang dami namin kaibigan. Ang haba na ng pamilya namin. Ang laki ng pamilya namin because yun, that's the gift of God for us. Amen, Tito. Ulit, maraming salamat. And I hope that God continues to bless you and your family. Kayong mag-asawa po ng Tito. Salamat din, Mac. Siyempre, ang buong CFC Angkop, ang inyong mission in working with the poor. So, thank you ulit, Tito. Ay, maraming salamat, Mac. God bless you always. So, brothers and sisters, roller coaster yung kwento natin, no? It shows the highs and the lows of the personal life and the mission life of Brother Boyet with his work in Couples for Christ, his personal life, and in CFC Angkop. So mga kapatid, I hope na itong kwentong ito ay nakapag-inspire po ulit sa inyo. And sana narinig natin ng Panginoon. If I can end with one thing, I was really touched with the idea na pag nakakarinig tayo ng kwento, sana magpasalamat tayo sa Panginoon. Whatever that story is, I hope that we can thank the Lord for it. Not because we had a part in it, but because this story is a manifestation of the goodness of the Lord. So mga kapatid, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, makakarinig pa tayo ng mga ganitong kwento. And I hope na patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa mga bagay na to. So once again, my name is Mac Quinto. This is the CFC Servant in Light podcast with our guest, Brother Boyet Rafael. God bless you all. And next week ulit, kwentuhan tayo mga kapatid.